Lockdown ng dating Miss U President na si Paula Sugar demanda sa Thai courts itong may-ari na si Andrea Cardrizatip dahil sa kanyang mga false allegations sa kanya tungkol sa corruption. So paano kung sa Pilipinas nangyari itong mga allegations na to instead of Thailand? Since ginawa itong mga allegations online, ito ay mahuhulog sa sinasabi nating cyber libel. Article 353 of the Revised Penal Code and the Cybercrime Prevention Act. So ano bang mga elements ang kailangan para maging cyber libel ang isang krimen? May false, peke, misinformation na sinasabi tungkol sa isang tao na nakakasira ng reputation niya, tapos na-publish pa siya online na nakita at accessible sa mga tao. Plus, remember this. Kahit hindi nandun yung pangalan mo, but identifiable na ikaw ang sinasabi ng taong naninira sa'yo. As in, alam ng tao na nakakita ng post yun na ikaw talaga yung tinutukoy dun sa post na yun, edi counted na to as libel. At anong makukuha mo kapag ikaw ay manalo sa kaso ng cyber libel? Well, pwede nang makulong yung kontrabida sa buhay mo from 6 years and 1 day to 12 years. Or maaaring makauwi ka ng fine from 40,000 pesos to 1.5 million pesos! Well, depende yan sa kung gaano kagrabe yung allegation sa'yo at yung court yung magdedetermine ito. Kaya, if it's not a fact, shut up! This is Congresswoman Attorney Mix Nograles. Ask me, PBA, paano ba, Attorney Amping Kanunay?